Number one is the land. Asan yung land dyan? Ito. Ito, land. Ito daw yung land. And also the Philippines, the Philippine Archipelago is the land. Represent the real estate. Ano bang pagkakaiba ng real estate at saka real property? Yung real estate, siya yung... Nahawakan. Ano po yung real estate? Ano daw po, Mr. Douglas? Land. No? Yung real estate. Okay. Structure. Yan. Represents improvement on the land such as residential, industrial, commercial, and institutional buildings. So ito po sila, no? Ang mga building na ito. Nakikita mo yung cursor ko pag gumagano. Apo. Yes po. Next, trees and the fruits. Okay, ito, trees and the fruits. Yun nga, alam mo yung hinahanap ko dyan yung fruits. Kasi nung nasa review namin, parang wala naman siyang fruits. No? May nakikita ba kayong fruits dyan? Basta trees and fruits yan eh, base dun sa memorandum ng board. Represent agricultural produce. Okay. Isa pong realidad ng real estate, no? Pati po yun, binibilang natin. No? Ilang mangga yung na-harvest for this month. Alam niyo ba na trabaho din yan ng agricultural appraisers? Okay. Real estate agricultural appraisers yun. Ilang mangga yung nabilang, no? Ilang nyog yung naani. Okay. Because it affects the market and the real estate itself. Green lines. Green lines represent the real estate service practitioners such as at yung apat na practitioner, bali 5. Na, tama? Consultant, appraiser, assessor, broker, salesperson. Okay, so 5. Pero, ito, 5 yung line dito. 1, 2, 3, 4. Asan yung isang line? Ayun yung green. So, yan yung 5 green lines. No? Hindi lang nila na-identify dyan kung sino dyan yung assessor, sino yung appraiser. Pero yan daw yung 5 green lines. Okay. The red, white, blue, and the yellow represents the color of the Philippine flag. Okay? Blue is the representation of color of service. Na? Ang kulay ng mga building. Tsaka yung mismong color ng logo, yung outskirts ng logo. Green also represents the environment and ecology. Okay? And the sun rays. Itong bilog na to, yan yung sun rays. Okay? Light and light ang ibig sabihin niya sa logo. Okay? Sino sila? Sila ang bumubuo ngayon ng PRPRES. No? Si Honorable Opelia C. Binag, ang ating chairperson. No? Ang mga member niya, si Honorable Rafael M. Fernando, si Honorable Jose Arnold M. Tan, na nagsabit ng pin sa akin ng vote taking, na mismo yung nagsabit ng pin ko. Si Honorable Pilar M. Torres Banaan. Tapos vacant yung isa. As of 2019 pa to. Hanggang ngayon wala pa rin update kung sino na yung mga bago. Right? Sir, parang may nakita na po akong bagong update. Yung bagong update na lumalabas ngayon is just the subcommittee. So bago yun nagpalit yun. Mapapansin nyo doon, baka ma-confuse kayo doon. Si Honorable Pilar Torres Banaan ang chairperson na nakalagay doon. So huwag kayong makakonfuse doon para medyo clear yun tayo dito. Kasi ano din to, discussion din sa review center na bakit po may nilabas na gano'n na si ma'am ano po ang ano. Hanapin ko lang yung aming usapan kanina, yung aming masigabong usapan kanina. Pakita ko sa inyo yan, may yung nakita niyo na yun ako bakit umulan? Kaya palang init. Umulan ba dyan sa inyo? Hindi sir, pero mainit nga. Ayan. Pansin niyo dito sa memorandum na to, ang nakapirma na chairperson si Honorable Pilar Torres Banaan.
Tapos si Honorable Delia Binag, ang alternate chairperson. Ito po ay committee, no? Subcommittee lang ng PRBRES. Okay, na-gets? Committee ng PRBRES na si Honorable Pilar ang chairperson. Okay, ano po itong committee na to? Yan yung Committee for Real Estate Service Profession na ngayon, di ba, dinalik na naman yung CPD Thank units. Na ano na ba yun? Na kailangan na ulit ng CPD units pag magre-renew. No? Parang kapag sa 2026, kagaya ko, sa 2026 mag-expire yung license ko, kailangan makakuha ako ng 30 units bago mag-2026 para makarenew ako. So, gano'n, binalik ulit. Ngayon, si Honorable Banaan ang chairperson ng committee na yun. Okay? Naintindihan yun, yung ano, huwag yung ali yung baka makonfuse kayo sa bagay na yan, ha? Si Ma'am Opel pa rin. Si Ma'am Opel kasi kasama namin to sa PAREP. Okay? So yan. Siya ang chairperson ng PRBMC. Okay, ito na po. Ma-excite kayo ng konti, no? Para makuha niyo dapat yung kahit yung apat dyan. Apat na pin. Ako meron ako isa. Na may kunin. Ano po? May bayad po. Ito libre to. Pag mag-o-taking kayo na. Okay. May pin yan eh. Ang itsura niyan ay ganito eh. So, Ate Joy, may pin na. Sino yung may nag-o-taking na sa inyo? Hindi ko pa nakukuha yung sa akin eh. Pero nakita ko lang yung pangalan ko sa internet. Kailan po ang o-taking ninyo? Hindi pa ako nag-follow up, sir. Kasi ito yung sa amin kasi ito, yan. Yan yung actual na pin. Yan, ito yung sa salesperson. Kulay green yan eh. Tapos yung sa broker, kulay green. Kita niyo? Ganda. Yan yan. So sa salesperson po, kulay green. No? Sa mga broker, kulay blue. Si Joanna Riz, meron ka nito na, ano? Tama? Si Ma'am Raquel? Si Ma'am Kay? Pa sila kumuha. Hindi ko pa nakukuha, sir. Ay, hindi pa kayo nag-o-taking. Magpa-schedule kayo ng o-taking, sayang ang pin. Okay. Meron na aking Nagpapa-schedule po ba yun, sir? sa PRC, sa Leris Online. Anak, nakita ko lang kasi yung name ko doon. Di ko pa napupuntahan uli. Kukunin Leris. Dito po ako sa PRC Online. Leris. Sign in na ako. Ano eh? Bakit mali ang password? Wala ka. Ba't hindi kayo mag-schedule ng taking? Wala, nakalimutan ko yung password ko. Next week, sir, punta akong PRC. Try ko pong... Ano ka muna ng Leris? Login ka muna ng Leris. Ay, diyan po ba magpapa-schedule, sir? Apo, may babayaran pa po kayong ano dyan eh. May babayaran pa kayong 450 hata, sir. 50. Tama po, 450. Tapos yung ticket, ako magbuta ko yung password. Basta dyan yan, dito yun, no, sa outtaking. Kiklik niya ang outtaking, tapos kapag kasama na yung pangalan niyo doon sa nilabas ng PRC, outtaking, magbabayad lang kayo dyan ng online na yung binabayaran niya. Tapos, bibigyan kayo ng schedule, tapos sasabihin niya kung saan kayo bibili ng ticket. Kasi iba pa yung ticket eh. Iba pa yung outtaking, iba pa yung ticket. Na parang 1,200 ata per ticket. Mas mahal pala yun. May kasama naman pagkain. Face yan, OTT. Face to face po, wala na po tayong taking ngayon na online. Every week po ba yung schedule nun, sir? Hindi po, kailangan po
naka-schedule ngayon kasi ang salesperson, ang outtaking ninyo ay sinasabay sa outtaking ng appraiser at saka ng broker. Kunyari, ngayong April, di ba, may mag-i-exam ng brokerage. So, mga April, May, mga ano yan, April, May, June, July. July may outtaking ulit yan ng mga pumasang broker. So, sasabay kayo doon. Dapat makasabay kayo doon. Okay po, Pero ako sir. as advice lang kasi since magiging broker ka naman next year, Miss Taylor Swan, magiging broker ka naman next year, huwag ka naman. Yes, of course. Sayang lang. Doon ka na sa brokerage mo dyan, outtake. Sayang naman yung pin ko, sir. Hindi ko makukuha. Wala yung Okay. So yung kulay green, meron naman yan sa salesperson, broker. Ito, ang kukunin ko ngayong April, tapos appraiser yan. Dalawa, meron naman dyan. Ito, tatlong wala ako. Saan makuha ko yan? Itong board, yan ang pinaka, syempre, gusto natin lahat maging member ng board. Okay. Meron pong resolution, no, na nagsasabi na bilang real estate consultant, salesperson, appraiser, broker, kailangan nyo pong gamitin yung PIN na bilang representation ninyo. Para mga doktor, para sa mga polis. Yung mga polis, ano yung pagkakakilanlan nila ng polisinan? Ano yun? Ano yung symbol na yun? Na sila ay polis. Uniform nila. Ano na gusto nila? Ano tawag doon? Yung chapa Yung nila. ID. Okay. Sa kanila, sa mga police, may resolution din yun na sinasabi na kailangan nilang suotin yung chapa na yun while performing yung duty nila. Tayo din gano'n. Sa real estate service profession, meron din. Okay? Yung resolution number 15, series of 2020, ayan, allowing registered and licensed real estate service professional practitioner to use and append to their names real estate service professional titles and to wear means appropriate thereon. Nung nagpapirma sa akin si Ma'am Kay, nagpapirma sa akin si Miss Kay ng inyong mga acknowledgement certification sa mga nakakuha ng mga matataas na jiwa. No? Sabi ko sa kanya, Ma'am, palagay na po ako ng Rhea sa pangalan ko. Okay, may Rhea na ako sa dulo ng pangalan. Kasi appraiser na ako eh. So, bukas makalawa, ano na yan? Nora Taylor Son Rep. Yes. Okay, kaya Raquel Amen, Capita, amen. John Rick Tampasakan, REB. Ayan, Lynn Robles, REB. Joven Castulo, REC. Ganyan na tayo. Annalie Johnson, REB. Yan. Kailangan nyo siyang ganito. Kailangan nyo siyang ipangalandakan. Okay? Ano mas gusto nyo? Yung ganun, rec na ilalagay sa pangalan ng ex-convict. Kanya, ex-convict. Mas mayaman pakinggan yung ex-convict. Wala pong profession. Masama yun. Okay. So yan. Tandaan nyo, itong resolution na to, may pinanggagalingan siya no, sa ating 9646. No? May guidelines. No? Yung hindi ko na isa-isa itong resolution na to kasi usually ang tinatanong naman yan sa board yung number na yun. Yung resolution number 15, series of 2020. Sa exam ko din yan, nalagay ko din yan. So review natin. Okay, so yan. Kailan siya na-promulgate yung batas yung resolution na yan? Noong July 14, 2020. Tapos kailan siya naging effective? 15 days after. Tandaan niyo, laging 15 days after, ha? So, July 14, kailan siya effective? July 29. 30. 30 na. Kasi di ba yung araw, di ba, 15. So, 14, so 15. Yung pang 15th day niya ay 29. Okay? So, magiging Birthday niyo na, effective sir. sa kinabukasan. Birthday niyo na, sir. Kailan siya? July 30. So, birthday ko na naman. Dalawa na yung birthday ko, ha? Yung 9646 at saka itong resolution. Hindi ko alam bakit lagi siya tinataon dyan, eh.
parang sinasabi ng universe, no, ng tadhana. Bukas pala ikaw magiging chairperson ng PR Direct. Wow. Ito na yung game, eh, no? Okay. So, Section 5. F. Article 2 ng Section 35 ng Article 4 of Republic Act 9646, also known as the RESA Law, the Professional Regulations Commission, or the PRC, yung mga ganito, itong mga naka-open and close parenthesis, siya na kasi yung mga, parang hindi redundant dun sa batas, dun sa 9646. Siya na yung paulit-ulit na sinasabi. The Commission, the Board, so sila yung patungkol doon. See. Okay. Lagi na lang Ayan. Hereby adopts, no, and promulgates the Code of Ethics and Responsibility for Real Estate Service Practitioner, herein after referred to as the Code of Ethics and Responsibilities. Okay. Dati, ang tawag sa kanya, Code of Ethics and Responsibilities for Real Estate Service Practitioner. Okay. Yan ay nung panahon pa ng DTI license. Narinig na yung DTI license? Yes, sir. Okay, yung mga naka-DTI license, ito ang alam nila, Code of Ethics and Responsibilities for Real Estate Service Practitioner. Ngayon, dahil nabuhay si RESA Law, si 9646, inadopt and pinromulgate, pinaganda, pinadaling, intindihin yung batas, tsaka yung IRR, yung Implementing Rules and Regulation, at tinawag na siyang the Code of Ethics and Responsibilities. Okay? Yun na yung tawag sa kanya. Okay, preamble. Meron bang gusto magbasa? Para medyo maka-rest lang ako ng konti. Babasa lang ako, anyone? Anyone na gusto magbasa? Yes, Miss Ruby Trinidad. Real estate service practice is an honorable profession that has a vital role in social, political, and economic development and progress of the country. With highest regard for the mandates of the law, the board aspires to produce, develop, and nurture a corps of technically competent, responsible, and respected professionals whose standards of practice shall be nationally, globally competitive. Toward this end, this Code of Ethics and Responsibilities is hereby adopted and promulgated to sever the duties and responsibilities of the real estate service practitioners, the public, the government, the client, the fellow practitioners, and the accredited and integrated professional organizations, or IPO. Okay. So dati, no, nung thank you, Ms. Rubino, dati, with the DTI law, no, ang nakalagay lang dito, almost same siya ng preamble, ng introduction dun sa batas. Pero dati kasi ang nakalagay lang dito, wala tong nationally. Dati ang focus ng ng RESA, ay globally competitive, core of competent professionals. So nung nirevise siya lang nirevise, sinama na yung nationally and globally competitive. O nga naman, bakit natin pagmamalaki sa ibang bansa yung mga real estate service practitioner natin? When in fact, kailangan natin siya dito sa Pilipinas. Okay, so binago yan. So yan, meron daw tayong responsibility, no? Sa general public, sa government, sa client, sa fellow practitioner, at sa IPO. No? Didiscuss natin itong mga IPO, tapos isa-isahin natin ano yung mga IPO na pwede niyong samahan eventually kapag kayo ay real estate service practitioner. No? Ako ay member ako ng isang IPO. No? Ako ay member ng PARA, no? Philippine Association of Real Estate Appraisers. Tsaka member din ako ng PARE. Pero hindi pa ako broker. Pero member na ako. Okay. Scope, Article 1. Scope Sir, and question, sir. Yes po. Sir, pag broker lang po pwedeng maging member ng IPO or kahit salesperson pa lang pwede na? Pag salesperson po, meron kayong IPO na sarili ninyo.
Merong IPO, may accredited organization ng mga salesperson. Yun yung aalamin natin sa mga midterms. No? Alamin natin siya sa mga midterms pa. Na kinahulog ang aking ring light. Okay, so yun. Alamin natin kung ano yung IPO na yun. Pero sabi ko parang nonsense na malaman mo kung ano yung IPO ng salesperson dahil taga-tipolo ka, no? Dahil malamang magiging member ka ng Revamp Rizal. Ay, oo, sir. Sige, doon na lang ako sa broker. Broker ka na, Revamp ka na. Sino dito yung hindi taga-Rizal? Meron pang hindi taga-Rizal? Ay, si Ma'am Milet. Ma'am Milet, ano pong IPO nyo dyan sa, sa inyo? Sa Aurora? Ano pong grupo? Hindi ko po alam, sir. Ayan. Pag nagmi-meeting yung mga assessor na Bengalan, di ba yung mga ibang bayan pa dyan sa Aurora, meron silang grupo, Paren, Revamp, may ganun sila eh. Alam ko, sir. Check mo na kung ano yung magiging IPO mo. Okay? Kasi may registration fee yan eh. May babayaran. Minsan nalilibre pag government employee. Yes po. Yun po alam ko, sir. Yung libre. Okay. Article 2, the general provision and the declaration of the principle. Okay. Iniimay natin yung siguro hanggang lang tayo. Hanggang article 2 lang muna tayo for tonight. Tapos, next meeting natin yung ibang articles. Kasi sabi sa inyo, bilis lang nitong ethics. Kasi iikot lang ang discussion natin ito sa 3 page. Okay, 3 page lang. Tapos yung DTI code, eventually pag-aaralan din natin siya. Para malaman lang natin ano yung basis nitong implementing rules and regulation ng ating code of ethics. Section 1 ng Article 2. Tandaan niyo itong mga ito, anong section? Tatanong ko yun sa exam ninyo. Anong section? Itong part na to. Okay, fill in the blanks. Parang medyo mahirap-hirap ng konti. Kasi parang ang dali na lang dito lahat sa subject na to. Okay. Section 1, the resident service practitioner shall uphold the Constitution and all the laws of the Republic of the Philippines. Tandaan ninyo, sa lahat ng batas, laging Section 1, yung patungkol sa Constitution. Bakit po lagi siyang number 1 sa mga general provisions na dapat yung batas na to ay susunod sa Constitution ng Pilipinas? Kasi yung Constitution natin is the prevailing law of the land. Siya yung pinakabatas ng ating lupang sinilangan. Okay? Walang ibang batas na mananaig. Kahit yung asawa ko, hindi yung batas niya ang masusunod, kundi ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas ang masusunod. Okay? Yung jowa mo, kung batas yan dahil sunod-sunuran ka sa kanya, sabihin mo sa kanya, may konstitusyon tayong dapat sundin. Hindi na sasangkalin. Okay? Lagi yun inuuna. Para ang bottom line, kapag binalikan, kunyari merong hindi ma-resolve pa, hindi ma-resolve ang kaso, ang board, babalik pa rin tayo sa Constitution. Is it constitutional? Yan yung lagi sinasabi. Kapag hindi ma-resolve ng board yung isang usapin, is it constitutional? Ito ba ay makatao or makabatas? Ito ba ay papanig sa saligang batas ng Pilipinas? Okay. Section 2. Shall The exercise RESPE or the practitioner shall exercise the profession with utmost integrity, fidelity, responsibility, sincerity, respect, and courtesy. Okay? Tandaan niyo, utmost integrity, fidelity, responsibility, sincerity, respect, and courtesy. Section 3, the practitioner shall comply with the policies, rules, and regulations promulgated by the board and the commission. Section 4 shall uphold the generally accepted local and international technical and ethical standards related to the practice of profession. Meron tayong dalawang group na dapat inaaral natin. Yung isa. Okay. Yung isang group is the IVS, na International Valuation Standards. Lahat ng standard patungkol sa pagbabalyo ng lupa, internationally, doon sinusunod. Okay? Pati yung pakikipag-usap sa kliyente,
pati yung the way we close our dealings, nasa IBS yun. Pero since we are in the Philippines, we have to do our very own setting, no? Philippine setting. Kaya kailangan niyong aralin si PBS. Makikita mo yun? Hindi nakikita yun po. Kulay green siya. Share screen ko na lang. Yan. Yan. The Philippine Valuation Standards. Yan. Yan yung book. Parang meron na nito online na PDF copy. Kasi itong mga libro na to ay binigay lang ng DLGF as complimentary copy, not for sale. May mga mapapalad lang na kagaya namin na nabigyan ng kopya. Okay. Section, yun. So dalawa, IBS, the International Valuation Standard, at saka PBS, the Philippine Valuation Standard. Okay. Sabi ni Sir Rico, Creba. Okay. Si Creba po ay, ano ibig sabihin ng Creba? Teka lang. Nandun sa pangalan niya yung extent kasi ng service. Isa yan sa IP, pero iba yung kanyang concern. Creba. Chamber of Real Estate and Builders Association. So, brokers, real estate builders, no? So, most of the member ng CREBA ay mga, Developer. Developer po. Developer. Okay, so, si developer ba ay kasama sa profession under RESA? Under RESA, no? Hindi po. Okay, very good. So, si CREBA po kasi ay under sa mga developer. So, hindi siya IPO ni PRB Res. Okay? Next, Section 5. The practitioner shall promote the values of camaraderie, unity, solidarity, and synergy in his or her professional relationship. Okay? Camaraderie. Pakikipag-isa. Pakikiisa. So yung mga drive ng mga iPhone na kailangan natin ng clean-up drive, kailangan natin gumawa ng outreach program. So kasama yan sa mga responsibilidad natin na panunumpaan bilang mga professional. So, piling ko ang ganda lang muna tayo. Ba't di ako makanext? Okay, ganun nga lang. Alright? Question?